ko na. Gyak. Maluoy mo. Giyaguan to na mo. Ha? Bisag mabdos ko na ning kamot big maayo. Wala to ultrasound ako. Gikuha lang ninyo. Gikuha lang ninyo kadali. Maluoy mo. Sir Von, abi na ko na. Abi ko sa katinood. Guys, please ko share ani nga video. Masig makita ni Sir Von dyan na tinuod dyan siya. Nag-scam dyan ko. Na-scam ko. Iyong tanaw na kung Gcash, kung pilay sud akong giinan. 120 rato sir. Yun niya. Nakuagload. So nahog na siya og 101. Unya kay ningon siya nga o sige pos maayo nga imo na punan kay 8 times 5 na to pila may na sa imong kwarta inko 100 sir sige sir 1,000 sir mo cash in ko sir para ma times 5 nimo sir ay siya og mas maayo mas ubay-ubay yun mas dako para mas dako kag times umuto nagtabi nami ya nagtabi nami pero wa jud ko pakita siyang now nga wasa na ko gion ang akong message nga gisend sa Gcash muto jud ako gion kay basig makita ang code so automatic disend nibalhin siya kay wala kuno siya kakuan sa BPI dito siya sa Lazada so pag text ato nakita man naguna man dayon ang code pag text naguna ang code muto pag open ako mawagtang dito sa kwarta sa ko Gcash na-scam jud ko Sir Von ko na Ayan mga kaibigan, napakalungkot po ang nangyayari kay ate na-scam siya. Yung kausap niya, sinasabihan siya na kung magkano yung laman ng Gcash niya ay kailangan maglagay pa at ita times 5 di umano. Ito ay kanyang ita times 5 or 5 kadoble. Halimbawa kung 5,000 ay gagawin niyang 25,000. Kaya ayan si ate, ayan kawawa dahil siya ay buntis, malamang yung pera na kanyang ipinasok sa kanyang Gcash sa paniniwalang mag times 5 ay nakalaan yon para sa kanyang pagpanganak, di ba? Ngayon ang nangyari na-scam siya nitong sinasabing bonbon na ito. Grabe mga kaibigan, ito ay lesson learned din sa atin na kapag ganitong sitwasyon na hindi mo nakausap, hindi mo nakikita at hindi mo kilala yung tao na nagsasabi sa iyo ng mga ganito na parang maengganyo ka kasi sino ba naman ang hindi mag-after na madoble nga yung pera mo pero hindi mo alam na ganito pala ang kinalalabasan. Oo nga naman, yun po ay galing sa hirap, dugo at pawis nitong mag-asawa na to, nagsikap para makapagpundar, makapag-save, para may magasto siya sa kanyang pagpanganak. Pero nilimas lang, isang iglap, nilimas nitong mga scammer na ito, nitong mga mambubudol na ito, na walang ginawa sa lipunan, kundi ang manloko ng tao. Sa bagay, kung walang magpaloko, wala ring manloloko. Kaya mga kaibigan, ito ay isang lesson talaga sa atin. Kasi mahirap po kung panay ang ganito. Wala, naglilipa na ngayon ang mga scammer, ang mga budol, magkapera lang, gagawa ng milagro, gagawa ng kung ano-anong strategy para lang makapambudol. Kaya mag-iingat po tayong lahat sa mga klase ng taong ganito. Huwag agad-agad magtiwala sa mga taong iniingganyo ka na ganito, na ganon, na hindi mo naman kilala. Kaya kawawa lang si ate. Ngayon, wala, hanggang iyak na lang siya kahit lumuha siya ng dugo, hindi na po maibabalik yung pinaghirapan nila. Ito po ay napakasakit. Napakasakit po na experience ng isang tao kapag
yung naipon mo ay pinaghirapan mo, tapos sa isang iglap, mawala lang, haharbatin lang ng mga magnanakaw, mga scammer, mga budol na ito. Napakasakit po mga kaibigan. Kaya dapat po iba yung pag-iingat po. Kailangan mag-iingat po tayo sa mga nakakausap natin na hindi natin kilala at hindi pa natin nakikita. Kasi malamang ikaw ay isa din sa mabibiktima. 'Di ba? So mga kaibigan, yan po ang ating lesson ngayong araw na ito. Mag-iingat sa mga hindi kilala.